Maging sa mga pag-aaralan namin ng mga banal na salita mo, Panginoon, maging bukas sa aming isipan ito, Panginoon. Maging sa aming puso, Panginoon, maging sa mga online, Panginoon, pagpalaan niyo rin po sila, Panginoon. Hinihimay po namin ang pagsawa mo sa kanila, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na nga. Amen. Minsan pa, alitan natin ang Panginoon. I am delivered, praise the Lord. Sa bawat isa na kapatigan sa Panginoon. So, sa ating pa mga karagdagan na announcement o mga balita ay sa October 28 ay ating mayroong gaganapin na sa Lower Antipolo. Yung makakapunta, pwede tayo pumunta, lalo na kung may bisikleta lang kayo. Kasi hindi tayo makakapag-focus ng kwan dahil bigla na-text ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, at nakakabot na mayroon ng Jubilee Nights sa October 29. So, dahil sa tayo nakauuna doon sa Lower Antipolo, ay punta tayo, yung ilan lang na lalo na yung mga kiliter dito na inaasahan ko, di ba? Na Nero, punta tayo doon. Na Nero, na Yutan, may mga bisikleta naman yung mga yan eh. Justin, nakapunta ka na ba doon, Justin? Lower Antipolo? Nakapunta ka na doon? Bumisita sila, nagbag sila doon. Pero hindi ka pa nakaano ng activities doon. Okay. Okay, so yun lang ang ating ilang pa mo ng pabalita. So, wala na ako nalimutan. Okay, wala na ako nalimutan. Meron bang nais magpalit ng kapurihan sa Panginoon? Nais mag-testimony? Baka meron mga gustong mag-testimony sa tawakin ng ating o sa para sa ating Panginoon. Meron po ba? Okay, so kung wala pa, ay ating diretsyo na tayo sa salita o sa gawain ng ating Panginoon. Tayo dito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Ito darating na Saturday ay panauhin natin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, kasamang okay, sigurado na nga kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay. Maging yung kanyang may isama pa na ako niya yun. Yun lang ating pabalita. Kaya naghahanda natin at maaaring na napupunta kayo kakaiba sa lugar na ating pinagtitipunan. Medyo nagkakaroon ng pagbabago dahil sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos. Amen. Kahit ano pang malimit ko man sinasabi na kahit anong grupo, kahit anong pupunan, ay nangangailangan ng pananalapi para sa gawain o sa kanilang itinataguyod. At ang itinataguyod po natin ay gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, yun ang dahilan kung bakit tayo ay lumili ko ng pananalapi. Ito yung ginagamit natin sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At ang Diyos ang nagbabalik nito. Amen.
Ang way ng Panginoon upang pagpalain niya ay nasabi ko nga sa mga disciple, nasabi ko nga kung gusto niya na kayo pagpalain ng Diyos at kayo ay maligtas, ay kailangan maging open kayo ang inyong kaisipan pagdating sa pananalapi. Wag nating kukwentahan ang ating Panginoon. Wag nating magkukumpit pa. Marami na akong nagastos. Yung takot tricycle ko, magkano na yun? 40 times 365 days. Malaki-laki na. So, huwag niyong kukumpitin yun. Kasi, nasabi ko nga, kung nais natin na tayo'y pagpalain ng Panginoon, ang pananalapi ay bahagi sa kaligtasan ng ating Panginoon. Dalawang milyonaryo na masasabi natin o dalawang mayaman sa Bible ang makikita natin naligtas at ang isa'y napahamak. Yung isa yung lalaking tinaguriang the rich young ruler. Siya lumapit sa ating Panginoon at sinabi niya, Panginoon, ano pong gagawin ko upang ako'y maligtas? Sabi ng Panginoon, kalalaman mo kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Alin-alin, Panginoon? Yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Lahat ng iyong Panginoon ay ginanap ko mula sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo lahat mong ari-arian. Ipagbili mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Pumalito ka at sumunod ka sa akin. Doon, ang bilis ng mga... Naniniwala ba kayo mga businessman? Ang bilis mag-compute na. Buhay mo ano niya. Ang laki ng mawawala sa akin. Kaya sabi doon, malungkot siya dahil ayaw niyang gumastos sa gawain ng Diyos. Kaya sabi doon siya tumaligo. Di mapapansin ka, hindi siya pinansin ng Panginoon. Biglang ulit ko sinasabi, hindi siya hinabol ng Panginoon. Hindi siya Panginoon. Hindi ka namang mabiro. Hindi ko po pwede lang. Pero okay. Hindi sunod ka sa akin. Sayang din ito, mayaman ito, baka bibili ng organ ito, sana sasakyan sa church. Hindi niya sinabi gano'n, pinapayaan niya, sabi niya, kahit hirap sa mga taong mayayaman, nakapokus sa salapi na maligtas. Galing mo sa bibig ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, mahirap talaga ang taong puripo. Kinukwentahan ang Panginoon na maligtas. Isang lalaking lumapit sa Panginoon. Umakyat sa puno na si Kimoro, isang chairman ng BIR, isang puno ng maniningil ng buwis. Hindi siya pinapansin ng Panginoon, dahil malayo pa yung Panginoon, pero ang sabi doon, si bumuana ng paraan. Umakyat sa isang puno na si Kimoro, si isang lalaking banso, si Sakeo. Alam mo, pag sinabing banso, tanda, nilalang yung malalaki ang mga puwi, tapos ang lalaking liit ng kita na ang pupungkot, malalaki ng mga braso na liliit, pero mga nagtanda na parang nakakakiryo sa isang puno ng sipomuro. Doon ka na mag-iisip kung gaano siya ka-interesado sa Panginoon. At nang tumapat ang Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, sa kayo, bumaba ka dyan, at ako'y tutuloy sa bahay ko. Isa na nakakapagtaka doon. Pagtapat agad ni Jesus, unang pagkakataon nang namin siya ni Jesus, pero nabanggit agad ni Jesus ang pangalan niya, Sakeo, bumaba ka dyan. Na ako'y niniwala, ang laki ang mata niya. Kilala ako ng Panginoon. Kaya tuwan-tuwa siya bumaba. Kaya ang taong interesado sa Diyos, handang gumastos yan. Naniwala kayo doon? Pero ang mga tao walang interes sa Panginoon, hindi ang gagastos.
Pag pumunta ba ako ron, may maghahatid ba sa akin pabalik? Kung agad na nasa isip ko, wala na ako pamasahe pabalik. Ang hirap ng pamasahe, hirap ng ano. Diba? Pero ano sabi doon? Tumuloy si Sakeo o si Jesus sa bahay ni Sakeo. Hindi pa nakakatagal ang kanyang pagkakaupo si Jesus. Bigla nagtumayo si Sakeo, sinabi niya, Panginoon! Ginawa yung kanyang kakadihero at inilabas yung lahat ng kayamanan niya. Narito lahat kong kayamanan. Dati binamimigay ko. Si Jesus nakatingin lang sa kanya. Walang sinasabi. Siya ang kusang gumagawa. Pinamimigay ko na sa mahihirap. At kung sakaling ako'y makadaya sa aking trabaho bilang isang maniningil ng buwis, ibabalik ko sa kanila ng makaapat. Doon tumayo si Jesus at sinabi niya, dumating sa tahanan ito ang kaligtasan sapagkat dikiri naman ito ni Abraham. Walang taong naliligtas na ayaw kumastos na kinukwentahan ng Panginoon. Huwag na huwag yung kalilimutan. Huwag na huwag yung kalilimutan. Dahil hindi ko ng pananalapi dahil bahagi yan maging sa kapanahunan ng Panginoon sa blessing. Hindi na lang pinakita ko kung paano pinakiaman at pinalawak ng Panginoon ang kanyang kabuhayan ni Sakeo. Ako po'y 35 years na mahigit kasi mamalitas pa ko 13 anyos po ako magpo-14 nang ako'y malitas sa gawan nito. Ako po ngayon nag-52 na. Pero simula, ibig sabihin nung mahigit 30 taon na akong nagbibigay, hindi pa ako nakaranas ng kahirapan at ako'y nalukha. Bagkos ang nakikita ko, unti-unting lumalaki ang aking kakayanan. Unti-unti lumalaki ang kakayanan ko. Pag ako'y umuwi sa amin, sa probinsya, ang tingin nila sa akin ay milyonaryo na. Sabi ko, hindi ako milyonaryo. Maraming milyonaryo ako, mayaman ako sa kaibigan at sa mga taong tinulungan ko, pero hindi ako milyonaryo. Nakikita niyo yung mga anak ko, ba't ka na mga anak mo? Yung mga milyonaryo na kayo, ano? O yun talaga tingin nila. Yung aking manugang, ilang taon ilang taon sa Boracay, ilang taon sa Boracay, may ito na. Ito na, no? Ito na ang born ng taon niya. Ang unang mangligaw yan sa anak ko. Ano, sagot ng aking anak? Kung hindi ka magtatay, ayaw ka na umasa. Hindi kita sasagutin, hindi tayo magkakasunto. Sinabi sa akin pa, Papa, may nanliligaw sa akin o ano niya. Kapag sinabi ko, magtayo siya, dahil kung hindi siya magtatay, hindi kami magkakasundo. Sabi ko, good! Nagkakoy sa computer kasi nasa cellphone kasi nasa upload ako noon. Kaya simula noon, yun ang unang kamanaan niyang ginawa. Sa aking pagkaunawa, nalagay ko, hindi naman siya naghirap. 7 taon na siyang nagbibigay. Pero hindi siya naghirap. 10 taon na pala, hindi mong asawa. 10 taon na siya nagbibigay, hindi siya naghirap. Ang sahod niya nagsimula sa 15, naging 25, naging 40, naging 70. Hindi ko na sasabihin ngayon sa inyo kung magkano. Kita naman ninyo, kaya ang hindi ko. Amen! Bibili tayo ng ano. Bibili tayo ng porto, no? Kada hindi mo dyan, dimandaan. Abot mo na sa... Bibili ako ng ano. Nagparo ako ng aparador. Ang laki-laki ng aparador. Ang aparador na yun, umabot ng 8 milyon mahigit. Kung hindi maganda, kung yan ay naghihirap, hindi na makakapagbigay ng gano'n. Ang ibig ko sabihin, hindi kawalan ang pagbibigay
Nagsimula yan sa 15,000, naging 25, naging 40, naging 7K, at ilang-dalawang company pa. Hindi na, sabi ko sa inyo, hindi kawalan ang pagbibigay. Ngayon, kung hindi natin susubukan, hanggang ganun lang kayo. Kasi hindi nyo nararanasan. Yun ang dahilan upang natin ginagawa ang pagligo ng pananalabi para suportahan ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Dahil po iniligo ng pananalabi sa umagang gabi ito, ginagamit natin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya tawagan ko si Anero. Dahil manalangin sa Panginoon, dakila, tapat na Diyos, minsan pa, hinihingi po namin ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, Panginoon, kung ano naranasan namin, Panginoon, nang kami kumilala sa iyo, iparanas mo sa iyong mga anak. Bless mo po sila, dakilang Diyos, at pagpalain mo ang kanilang buhay, O God. Ang may karamdaman, bigyan mo ng kakalingan, O God. Bless mo po sila, dakilang Diyos, at maghimalaka sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. The time to be happy is now. Amen. Praise God. Hallelujah. To be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little love now. One more time. Time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little love now. Yes, amen. Praise God. Hallelujah. Ang magdadala po ng salita ng ating Panginoon ay ang isa sa hinuhubog ng ating Panginoon sa iglesia nito. Amen. At ako'y naniniwala, panalangin nyo rin siya. At ako'y naniniwala isang araw ay gagamitin siya ng ating Panginoon. Amen. Sino makapagsabi? Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon na dadalhin ni John Rafael sa Lucena. Amen. So, una sa lahat, minsan pa, ay salamat sa ating Panginoong Diyos, pribilehyo sa pamilagkaloob sa akin na makapagbahagi at dalhin ang salita ng Diyos, kahit hindi tayo marami dapat, no? Pero ito ang kalooban ng Diyos. So, isa pa, salamat sa ating butihing pastor, sa ating nagwagwapong pastor, no? Hindi pa lamang, gwapong-gwapo na. So, hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin kung wala ang ating pastor. Marahil wala ako sa inyong harapan. Ay, hindi ako nakakatayo sa inyong harapan. Marahil nasa inyong pa rin tayo. Kaya nasa kalayawan. So ngayon, mag-uusap ako sa Aklat ng Mateo, chapter 6, verse 24. Makibukas kayo sa akin sa Aklat ng Mateo, chapter 6, verse 24. Isang pamilya verse sa Bible para sa mga Kristiyanong pamilya sa Bible. Okay. Matthew chapter 6, verse 24. No one, so ito lang sabi sa New International Version. Basahin ko, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Basahin ko sa Tagalog.
Matthew 26 or chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon na kapabutan niya ang isa, ibigin niya ang ikalawa, magtatapat siya sa isa at magkukulang sa ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkod ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. So itong verse na ito ay masasabi kong proven ko na kasi meron akong dalawang boss. Yung isang boss ko ay love ko naman siya, pero mas love ko yung isang boss. So ito yung sabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 24 na kung saan huwag tayong magkakaroon o hindi maaari na ang isang tao, ang isang alipin ay magkakaroon ng dalawang Panginoon. Yan ang sabi dito, you got to make up your mind. So kailangan mag-isip ka, iisipin mo, pipili ka pa rin. Dun sa dalawa, hindi pwedeng dalawa, yung pipiliin mo, kailangan iisa lamang. Diba ito ang mga kadalasan sa ating mga kabataan sa panahon natin ngayon. Ang ilan sa kanila wala silang purpose. Namumuhay sila na walang purpose para sa kanilang buhay. At isa silang restless soul. No, they want a song to sing. Gusto nila may susundan silang bato o susundan silang puso. They want a plan to follow. Gusto nila may susundan sila. Meron silang pinaglilingkuran dahil yan ang puso ng kabataan. Gusto nila makita nila yung purpose na sa buhay. At ngayon, dumating ito si Hitler. Kilala naman natin si Hitler, ang pinakang kinatutuwaan lahat ng tao. Diba? Ang pinakang kinaiinisan ng buong mundo si Hitler. So nakita niya isang mga kabataan, ng milyong-milyong kabataan sa isang vacuum area o yung pinaglalagian ng mga kabataang walang direksyon ng buhay. So nakita niya ang mga kabataang ito'y unemployed. Wala silang trabaho. At ngayon, nakabuo ngayon siya Hitler na isang matagumpay at malakas na arming machine. Di ba katulad na lamang ng kanyang mga nagagawa, halos i-conquer niya na ang buong Europa, halos i-conquer niya na ang buong mundo. Dahil dun sa mga kabataan na yun na gusto sundan si Hitler, nakita nila yung nais nilang manig sa tao, yung nais nilang matanggap sa tao, nakita nila kay Hitler. Kaya sinundan nila si Hitler. So ngunit ang ibang kabataan naman, nahihirapan silang mag-decide. Nahihirapan silang mag-isip kung ano ba yung tama. Nahihirapan silang magpasya para sa kanilang sarili. Pero hindi ito yung nais ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo nilikha upang maging bystander, tagang pagmasid lamang para sa ibang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos habang ikaw, bystander ka lang, nakaupo ka lang. Hindi ito yung plano sa ating Panginoong Diyos. So ito yung minsan na pumapasok sa isip ng ibang kabataan, hindi sila nagpapasya, minsan iniisip nila, tagabutas na lang sila ng bangko. Diba magdamag na lang silang uupo sa bangko, dumadalawa ng church. Pero hindi nila nakikita o hindi nila, wala sa kanila yung purpose nila sa buhay, wala sa kanila yung nais nilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So you need to choose. Yan ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kailangan mong pumili. Either you follow Jesus Christ o isang instrumento ng kaaway ni Satanas. So ang ibig sabihin ng Kristiyano, ano nga ba ibig sabihin ng Kristiyano? Ang Kristiyano, ang ibig sabihin nito ay ang tagasunod ni Kristo. Kung yung tagasunod ni Kristo, yung sumusunod sa kalooban ni Kristo, yung mga taong gumagawa ng kalooban ni Kristo na kung anong ginawa ni Jesus sa ibabaw ng lupa, yun din yung kanyang gagawin. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyano. So maraming tao, maraming kabataan ang nagkakaroon ng maling ideya patungkol sa salitang Kristiyano. So sabi ng iba, sabi ng ilan, ang Kristiyano daw ay nananalangin. Oo, marahil nananalangin niya ang Kristiyano. Kailangan ng Kristiyano ng pananalangin dahil ito yung ating sandata sa pakikipagbaka, sa pagharap, sa mga problema at pagsubok. Ngunit hindi ito yung isang sign. Hindi mo mapapatunayan na ang taong Kristiyano o ang taong nananalangin ay isang Kristiyano.
So they live on the golden rule. Ito yung iniisip ng iba. Sinusunod nila yung golden rule. Ibigay mo ang iyong magulang. Hindi rin ito yung isang sign na ito ay Kristiyano. At isa pa yung sincerity. Hindi mo sasabi na ikaw ay Kristiyano dahil ikaw ay sincere. Marami akong nakita at marami akong kilala na isang tao seryoso. Ngunit mali ang paniniwala. Katulad na lang ang isang example. May isang football player, naglalaro siya, maraming tao, hindi ng tao na nanonood sa kanila. Ngayon, hawak niya yung bola. Itinatakbo niya dun sa kabilang grupo, kailangan ma-touchdown niya. Pag na-touchdown niya, nakalabas siya dun sa isang ring, magkaka-score sila. So nangyari natin, tumakbo siya na mabilis at talagang seryoso siya. Walang makakapigil sa kanya, sobrang bilis ng kanyang takbo. At walang nakapigil sa kanya, nakalabas siya ng ring. At doon nagsigawan ng maraming tao. Pinapalakpakan siya, ngunit isang pagkakamali. Sa ibang grupo siya napunta. Ibang ring yung napuntahan niya sa grupo ng kalaban. So ang nangyari, yung score niya, napunta sa kalaban at natalo sila. So hindi natin pwede sabihin na hindi siya seryoso sa kanyang ginagawa. Seryoso siya, ngunit sa maling paraan. Isa pa, ang sabi nila ang Kristiyano ay nagpupunta sa church. Diba? Ito yung ilan na common para sa iba. So marahil okay lang naman talaga ng Kristiyano ng kabibilangan na isang kawan para matawag siya na isang Kristiyano. Ngunit hindi ito sapat. Dahil kahit ako, diba? Kahit ako, lumaki na ako sa church. Since birth, Kristiyano na ako, Kristiyano ang aking magulang na nakakakilala sila sa ating Panginoong Diyos. May nakakot sila sa ating Panginoong Diyos. Ginagawa nila ang kalooban ng ating Panginoon. Ngunit asan ako? Diba, nagsisimba rin ako, nag-a-attend pa ako ng Sunday school, mayroon pa akong diploma. Mayroon pa akong award, achievements. Pero yung aking pamumuhay, alam ko, deep inside, wala si Kristo sa buhay ko. Diba? Kaya natuto akong maligarilyo sa murang edad. Natuto akong uminom ng alak, ng mga na-addict din ako sa computer. So hindi ito yung isang basihan ng tao ay Kristiyano sapagkat siya lamang ay dumadalo sa isang simbahang kagaya nito. Isa pa, who keep the 10 Commandments? Akala nila, yung Kristiyano nagagawa niya isang puhudos na Diyos. Hindi natin alam na lahat tayo ay nakalabag na sa 10 puhudos ng Diyos. Lahat tayo, sabi nga sa Santiago, o sa aklat ng Santiago, na ang lumabag sa isang kautusan ay lumalabag na sa lahat ng kautusan. Ibig sabihin, kapag nilabag mo yung kautusan, isa itong kasalanan. At ang kasalanan ang naglalayo sa tao at sa Diyos. Amen ba mga kapatid? So isa pa, akala ng iba, ang Kristiyano ay maraming alam sa Bible. Sabi nila, marami siyang alam sa Bible, isa na siyang Kristiyano doon. Diba, maraming tao nga magaling magpaikot ng isip ng tao gamit ang Biblia. Mag-isip si Satanas, pinag-aralan niya na ito 6,000 years ago. Mas kabisado niya pa ito kaysa sa atin. Matagal niya nang pinag-aralan at pinag-isipan na sinalagsik ang salita ng Diyos, pero Kristiyano ba siya? So ano nga ba yung ibig sabihin ng Christianity? O ano ba talaga paano mo masasabi ng isang tao ay Kristiyano? So kung tatanungin ko kayo ngayong gabi, are you a Christian? Amen ba? Are you a Christian? So when I say Christian, I meant it like a genuine and real Christian. O yung meron siyang genuine relationship with God. Minsan pa, are you a Christian? Amen. So, maraming salamat. Lahat pala tayo Kristiyano na. So una, ay panadalhin muna tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang manalso, gabi ito, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Panginoon, humahingi ng pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat pag-aaralan namin salita. Manahan ka sa aming mga puso, gada. Bumilos ka sa aming kalagitnaan. Ilagay ko po ako, Panginoon, sa iyong likuran ng God. Ikaw po ang patuloy lang ang
sumusuksaba at patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Punan po, Panginoon, ang aking bawat pagkukulang, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pananampalataya. Gamitin mo po itong instrumento, God, sa ikalalakas nila, God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mangungusap ako sa pagsara. Living in a life of Christianity. O yung namumuhay sa buhay ng isang Kristiyano, o yung paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Una, a Christian is a person who made a choice. Yan ang dapat nating alamin. Ang tunay na Kristiyano ay gumagawa ng isang pagpili. Ayon sa ating verses na binasa, Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, either you will hate the one and love the other, or you will devote to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kailangan mong pumili dahil meron lamang dalawang pagpipilian. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, meron dalawang daan na tila matuwid ang isa at ang isa naman ay patungo sa kapahamakan. Meron din dalawang pagpipilian, ang kayamanan o ang Diyos. Mag-iisip pa ang langit o ang impyerno. So tumutukoy lamang ito sa pagpili. Ang tunay na Kristiyano ay pumipili. Alam niya yung dapat niyang piliin. If you choose things other than God, you are not a Christian. Amen ba? Sa araw ng linggo, dapat alam natin na gawain ng ating Panginoong Diyos. Dapat inuuna natin, pinaprioritize natin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Minsan hindi yun ang nangyayari. Minsan inuuna natin yung ating trabaho. Oo, mabuting magtrabaho. Ngunit pag ang isang bagay na hindi sinasama ng ating Panginoong Diyos ay ungodliness. Amen ba? Pag hindi sinamahan ng ating Panginoong Diyos ang isang mabuting bagay, nagiging masama ito, kasalanan ito sa ating Panginoong Diyos. Mabuting magtrabaho, ngunit kung hindi ito sinasamahan ng ating Panginoong Diyos, ito rin isang kasalanan. Nagtatrabaho ka sa araw ng linggo, kasalanan ito. Pinipili mo nga magtrabaho sa oras ng linggo, kasalanan. Yung pagpili natin ay nakasalalay sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang tupunin ang buong mundo. Ngunit isang bagay na hindi niya kayang baguhin, ang kasya ng isang tao. Hindi naman hindi niya kayang panghawakan at pangimasukan ang free will o ang kalayaan ng taong pumili. Makapangyarihan siya. Ngunit may mga bagay siyang hindi kayang gawin, katulad na lang, hindi niya kayang hawakan ang puso ng tao. Kung gustong ibigin, piliin ng puso ng tao. Isa pa si Adam at si Eva ay nagkaroon ng isang pagkakamali na sa ngayon tayo ang kumaani. Sila bumuo ng isang mundo na walang Diyos. Pinili nilang buuin ang isang mundo na walang Diyos. Kaya lumabas si Eva, si Cain at si Abel na mamamatay tao, Abel at si Cain na isang mamamatay tao. Dahil sa kanilang mga maling pagpasya, sinuway nila ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, nagsasuffer tayo. Ang sabi ng ilan, kung tunay na mayroong Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Kung tunay na may Diyos, bakit naghihirap ang tao? Kung tunay na may Diyos, bakit maraming namamatay, maraming may karamdaman? Yan ay isang sign ng disobedience ng tao dahil pinili ni Eva at Adan na sumunod at makinig kay Satanas. So una, every choice we make affects all. Lahat ng bagay na ating ginagawa at pinipili ay nakaka-apekto sa lahat ng bagay. Unang-una, isang example niya na sa Genesis chapter 25 verse 24 to 34. Hindi ko na babasahin, masyadong mahaba. So sabi doon, nanganak si Mama Rebecca, ipinanganak si Esau at si Jacob. Ngayon, ang nauna ay si Esau, gustong nakikipagbuno si Esau at si Jacob.
Nasa tiyan pa lamang ng kanilang magulang, nagtatalo na sila kung sino yung mauna. Dahil alam nila yung panganay ay merong pagpapala, merong blessing sa mga taong panganay. So ito na, dumating na sa verse 31, malaki na sila. At sinabi ni Jacob, ipagpili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay. Isipin mo yun, nagugutom ka lang, sasabihin mo kayo namamatay na. Ba isang mali pag-iisip ka. Nakulit meron na pagkakao namatay sa gutom. Diba, kakatrabaho lamang, kakalbo lamang, gutom ka na naman. At sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay at saan ko magpapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong dentisas. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon, gayon din di walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. So meron choice si Esau. Pwede naman talaga siyang magluto di ba? Pwede niyang gawin, pwede na naman siyang magluto. Bakit hindi niya ginawa? Bakit niya pinili niya pa yung kanyang katamaran? Nung pasintabi, bakit mas pinili niya pa yung ipagbili yung kanyang pagkapanganay? Dahil sa kanyang ginawa, iniwan siya ng ating Panginoong Diyos. Nawala sa kanya yung blessing at napunta kay Jacob. Dahil di sa kanyang pagpili, mas pinili niya yung mga bagay na walang halaga. Pwede naman talaga siyang magluto kung talagang gutom na siya. Diba, ngunit hindi niya naisip yun, mas naisip niya yung isang platito mani, pagkain na. So pinagpalit niya, pinili niya pa rin ang ipagbili ang kanyang pagkapanganay. Kaya ayun, wala sa kanya ang provision ng ating Panginoong Diyos, ang blessing ng ating Panginoong Diyos. Ngayon nagagalit siya. So isa pa, ayon sa isang dakilang tao sa Bible, si Moises, Deuteronomy chapter 30 verse 19, this day I'll call the heavens and the earth as witness against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children will live. Sa wikang Tagalog, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinapasaksi ko laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Yun ang sabi ng ating dakilang tao sa Bible. Pumili ka. Dahil ang sabi niya, piliin mo ang buhay. Piliin mo ang buhay. Yan ang sabi ng ating binasa. Maging yung buhay. Yung ating pagpili ay nakaka-apekto dun sa ating buhay. Amen ba? Isa pa, Joshua chapter 24, verse 15. Isang taong sumunod kay Moises, Joshua. Joshua chapter 24, verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors, serve beyond the Euphrates, or the gods of Amorites, in whose land are you living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang sabi ng ating binasa, pumili ka. Sino ang pipiliin mo? Yan sabi ng ating ng Joshua. Sinong nais mong piliin? Sinong nais mong sambahin paglingkuran? At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglingkuran. Kung ang Panginoong Diyos o kung ang Diyos ng mga magulang na pinaglingkuran ng dako sa ilog, o ang Diyos ng Amoreo na ang luhay nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Yan ang sabi ni Joshua. Yan dapat yung mindset ng bawat isa sa atin. Lalo na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, sama-sama tayo bilang isang pamilya. Diba, lalo na kung ikaw ay panganay, dapat nagbibigay ka ng isang mabuting halimbawa sa iyong mga kapatid. Ikaw ang panganay, mas matakaw, mas malaki yung gapa na pag-iisip mo sa kanila. Dapat ikaw yung nagpapakita ng mabuting halimbawa sa kanila. Piliin mo
yung tama yun ang sabi ng ating binasa. Isa pa, Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you." Yun ang sabi ng ating Bible. Piliin mo ang gawain ng ating Diyos at lahat na mismo ang sinabi dito, and all these things. Lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo kung pipiliin mo at uunahin mo ang gawain ng ating Panginoong Diyos. So again, kailangan natin pumili. Ang taong Kristyano ay pumipili. Amen ba? Kailangan mong pumili kung ano yung prioritize mo. Trabaho. Maaaring nga may trabaho ka. Sabi nga ng nabasa kong quotes, walang taong busy. It is a matter of priority. Kung sino yung inuuna mo. Kung ano yung inuuna mo, pinipili mo unahin. Yun ang sabi ng quotes na yan. Nalimutan ko na kasi hindi ko siya na-credit ko na. So choose what you want to believe and live for. Piliin mo yung mga bagay na nais mo doon ka mabuhay o nais mong paniniwalaan at doon ka na mabubuhay at mamamatay. Jesus said, "There is a narrow road that leads to salvation, but only few found it." So kakaunti lamang ang nakakatagpo nito. Meron dalawang pagpipilian. Dalawa ang pwede mong paniwalaan. Yung isang maiksi, yung makipot na daan, o yung isang malawak na daan ang dulo ay kapamakan. Dalawa lamang ang pwede mong paniwalaan. Dalawa lamang ang patutunguhan ng buhay ng tao. Langit o impyerno, walang purgatorio. Amen ba? So pipili at pipili ang buhay sa buhay ng tao, ang Kristiyano. 1 Kings chapter 18 verse 21, "At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga ilan sa mga kailangan sa dalawang isipan kung ang Panginoong Diyos ay Diyos, sumunod ka sa Kanya. Ngunit kung si Baal ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya." At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Yun ang sabi, bakit daw nag-anglinlangan sila kung sino nga ang nagdasa na sa kanilang iniisip? Hindi nila alam kung sino yung kanilang susundan. Yan din yung sinabi sa akin ng professor ko dun sa nakaraang araw. Sabi niya, piliin mo. Sabi niya, nasa sa kanya yun eh. May kanya-kanya tayong karapatan pumili. Diba? Kahit masama, yung mga pinili niya, nasa sa kanya yun. Pinili niya yun eh. May priwil tayong mamili. May priwil tayong, may kalayaan tayong pumili kung ano yung dapat natin piliin. Kahit na sa paningin ng iba ay balik ko. Diba? So isa pa, maging sa pananalangin. Diba? Ang pananalangin sa pagpili. Diba sabi nga ni Brother Endan, minsan iniisip niya, bukas na lang ako mag-pray. Tapos mamamalayan niya, naglalakad na siya sa may petrol. Bakit? Kasi pinili niya yun. Nasanay na siya doon sa pamumuhay na gano'n dahil kanyang pinili. Namanalangin siya, pinapapala siya ngayon dahil siya, yan ang kanyang pinili. Amin ba kaya kung tayo magugulat kung isang araw pagpalain si Eldan, si Anero, si Justin, lahat ng kahal ko dito dahil sa kanilang pinili. Diba? Dahil sa inuna nila yung pananalangin bago ang ibang bagay. Isa pa, minsan nagdadalawang isipang tao. Reliable ba talaga ang Bible? Totoo ba talaga ang Bible? Ba, meron man tayong kanya-kanyang paniniwala. Kung gusto kong paniwalaan na yung hindi Bible eh. Yun ang ibigay ang pumapasok minsan sa isip ng tao. But, I accept Bible by faith. Diba? Hindi ko kayang patunayan na ang Bible na ito ay talagang tawag dito ay sila talaga yung sumulat na hindi ko naman nasaksihan. Ngunit tinatanggap ko ito dahil sa aking pananampalataya. Dahil sabi nga ng Bible, it is inspired by God. Diyos pa rin talaga ang sumulat ng Bible na ito. At nasa sa iyo kung babasahin mo o hindi ang salita ng Diyos. Revelation chapter 1 verse 3, mapalad na bumabasa at nakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Isa pang katanungan na pumapasok sa isip ng tao, is God real?
Nasa tao lang niya, doon yung paniniwalaan niya. Kung ako ang tatanungin, hindi ko kayang patunayan na ang Diyos ay nag-exist. Bakit? Hindi ko siya kayang ipasok sa isang laboratory. Tapos sasabihin ko, nasa isang tube. Nandito siya. Oh? Hindi ko kayang patunayan. But I accept Him by faith. Naniniwala ako sa Kanya sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Naniniwala ako sa Kanya dahil sa aking pananampalataya. Amen ba? So pangalawa, isa pang bagay, ang Christianity or Christian is a person who made a change in his life. At ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So pagkatapos niya, pag tumanggap ka sa ating Panginoong Diyos, o nakapakinig ka ng salita ng Diyos, kikilos ang banal na Espiritu sa iyo, kukumbiktahin ka niya, at pagkatapos mong tumanggap sa ating Panginoong Diyos, mananahan sa puso mo, sa buhay mo ang Espiritu ng Diyos, at ito ang kumukumbikta sa tao upang magbago. Amen ba? So minsan, sinasabi nila na sila ang totoo. Kami, ang samahan namin ang totoo, Romans 16:16, ganyan. Pero bakit walang pagbabago sa kanilang buhay? Minsan sinasabi din nila na ako ay Kristiyano. Kristiyano din naman ako. Pero pansinin mo yung pamumuhay nila. Walang pagbabago. Pumasok sila sa isang church, sa isang chismosa, lasinggero. Paglabas nila lasinggero at chismosa pa rin. Oo, nandiyan yung tukso. Maaaring nandiyan yung tukso, pero ikaw pa rin yung pipili kung pakikinggan mo yung tukso. Diba? So yung pagbabago ay nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay nagbabago at ang tunay na simbahan ay mapipiliin kang magbago. Sa loob pa lamang ng simbahan, kilala mo na ang tunay na Kristiyano. Kung itinuturo nila ang tama at mali, kung sinasabi ba nila sa kanilang mga tagapakinig, gagawin mo ito, kasalanan ito, na kailangan mo magbago, iwanan mo ang bisyo, iwanan mo ang sanlibutan ito. Dahil ninasabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. The old things have passed away. Yun ang sabi ng ating salita ng Diyos. Isa pa, sabi sa isang books, progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. So tama, minsan nagsisimula ang pagbabago sa isip ng tao. Yung isip ng tao ay tusok. Masyadong malikot. Dahil na mga kababaihan. Diba, tingin niya dito, saan kaya gawa ito? No? Bintig na stage. Ang ganda ng stage. Ang likot ang isip ng tao. Dahil na mga kababaihan nga. Yung kalalakihan naman, hindi nag-iisip. Nakaupo lang. Pag tinanong mo bakit, ano yung inisip mo? Wala. Diba? Magagaling ka siguro, di nga. Pero yung babae, malikot isip. So true life is lived when time change of youth. Ito isang katotohanan na hindi natin maipapasawali o matatanggihan na ang pagbabago ang tunay na buhay ay natatamo lamang kapag nagkaroon na ng pagbabago sa iyong buhay. Pag nagkakaroon ng progress, nagkakaroon ng improvement sa iyong buhay. Kaya sinasabi ko ngayong gabi, pagbago ka. Magbago ka ng pag-iisip patungkol sa Diyos kay Kristo sa paraan ng pag-solve, sa paraan ng pagtingin mo sa problema, sa paraan on how you meet your personal needs. Amen ba? So true church, yung sabi ko, true church will let you choose to change your life. So nagkaroon ng anong nakaraang araw, nagkaroon kami ng pagtatalo, o hindi naman nagtalo. Nagkaroon lang ako ng, nagbigay ako ng opinion sa kanila, sabi ko, religion can change your life, but God can. Only Jesus can change your life. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Pero may ibang Krisyano doon, hindi, kailangan pa ng religion. Krisyano na yun, ha? Pero naniniwala pa rin ang religion na makapagbabago ng buhay. Sinabi ko sa kanila, kung talagang kailangan ng tao ng religion na makapagbabago sa buhay ng tao,
Bakit nila ipinako si Kristo? Mga reliyosong tao ang pumako kay Kristo. Ngayon, sasabihin mo, ang religion nakakapagpabagong buhay ng tao. Oo, ano nakasagot? Respeto na lang, kapatid. Kung hindi makasagot, respeto na lang daw. So, pangatlo, a Christian is a person who accepts challenge. Ito na, nandito na tayo sa mga kahuli-hulian. Favorite ng bawat Kristiyano. Ang pagtatapos, Lucas 9, chapter 23, verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ng tao ay ibig sumunod sa akin nila, ay tanggihan ang kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, anong ibig sabihin nito? Diba? Pasanin mo ang krus ni Kristo. Kung nais mong sumunod sa kanya, ibig sabihin na aharap ka, kailangan mong humarap doon sa sinatawag na persecution. Sa panlalait ng maraming tao, pagtatawanan ka ng maraming tao, iiwan ka ng maraming tao. Diba? Dahil ang persecution o yung cross ay para sa mga taong kriminal. Ito ang tingin mo na isa kang kriminal. Kung paano yung tingin sa'yo ng tao, kriminal ka. Persecution ang natatanggap mo sa tao, hindi mo kaya iblis ang tao. So ito ang tunay na Kristiyano. Pero yung iba hindi. Hindi nakita iba. Bakit? Kita yung pagkakaiba. Bakit? Kasi nakikisalamuha sa ibang tao. Nakikisalamuha sa sanlibutan. Nakikipagkaibigan sa sanlibutan. So sabi dito, when you go back to your school, to your work, to your home, or your neighborhood, sabihin mo na ikaw ay na tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Diba? At umasa ka na pagtatawa ng kanila. Dahil yun talaga ang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano, marahil, mawawalan ka ng kaibigan, dahil sa tinasabi mo ay kay Kristiyano, marahil mawawalan ka ng kadik. So you are willing to take this, you need to pay for a price. Dapat ito yung Kristiyano, yung isip na isang Kristiyano. Willing kang mag-take risk. Willing kang mag-buwis. Diba? Willing kang magbayad. Kapag kailangan mo ng karunungan, magbabayad ka ng edukasyon. Kailangan mo ng justisya, magbabayad ka pa rin sa court. Diba? Kailangan mo ng gamit, magbabayad ka pa rin. Para makamtan natin ng isang bagay, kailangan natin magbayad. At para makamtan mo ang kaligtasan, kailangan mo pa rin magbayad. Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Willing siyang magbayad ng oras, pananalapi, nakasama na yun. Kasi pagpunta-punta mo sa church, maging yung panahon mo, yung iyong effort, yung lakas mo, lahat na. Kasama na dito magiging family reunion nyo. I-take mo na. Iiwanan mo. Sasamba ka sa ating Panginoong Diyos. So Lucas chapter 10 verse 3, go your way, behold, I am sending you out as lamb in the midst of wolves. So ito yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. May risk nga eh. Pinapadala ka niya bilang isang tupak. Akala mo yun isang tupak at sa kalagitnaan ng mga lobo. Napain ka lang mga yung tupak ka naman eh isang mangmang na halo. Ang pinakamangmang na ayon na hindi kayang buhatin yung kanyang sarili pagkatumba. Wala siyang makayanan sa sarili niya. So guys, dapat ganyan din tayo. So sabi ng ating Panginoon Diyos, maging kagaya ng isang tupak. Willing to take risk. Kung nais mo, willing kang ibigay yung buhay mo. Paano dun sa mga taong hindi pa nakakakilala? Paano makatulog mo yung mga taong lobo? Baka kahit nakain ka, kagaling na lang. Bigla na lang tagalin sa paa. So you are willing to take risk. When Jesus talked about his death, about his followers, they quit. Nung sinabi niya nga, balang araw, mamamatay ako sa ibabaw ng krus na ito. Yung mga Kristiyano nagsilamisan. Hindi man siya ng mga tagasunod niya, halos ilang libo, 5,000. Ngunit yung sinabi niya yun, diba, iniwan siya. Ngunit ang hindi natin alam, na ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus ang tanging pag-asa ng tao. Ang
kamatayan o yung pagbubo ng dugo ni Kristo ang magliligtas at magpapatawad sa buhay ng tao. Hindi kayang gawin ng religion yan. Hindi kayang tubusin ng religion ng tao sa kasalanan. Amen ba? Tanging si Kristo lamang makagawa. A lot of young people don't want to go to church because they don't want to pay the price. Sa totoo lang, ayaw nilang pagtatawanan sila dito. Nung napasok na yung iba, marami silang pumapasok dito, pero nung pinagtawanan sila, wala, di nakatagal. Para sinisilihan yung puwet. Yun ang problema sa ating kabataan ngayon. Wala silang, hindi sila nagte-take risk. Ayaw nila, masyado silang kuripot. Ayaw nila magbigay ng panahon ng magbayad. Minsan naman, iniisip nila pag pupunta sila ng church. Mga hipokrito naman yung tao din. Mga piling banal. Masyado daw stricto, masyado mataas yung standard. Diba? Mas mabuti na yung mataas ang standard kaysa low standard. So, hindi nila alam, ang church ay simbahan ng mga taong makasalanan. Isang grupo, isang society ng mga taong madudumi. Mga taong balot ng kasalanan. Akala nila kailangan na sa loob ng church, kailangan pala na pagpapasok sa church. Hindi naman. So isa lamang yung requirements para makapasok at maging kabilang ka sa isang tunay na katawan ni Kristo. Kailangan mong maging unworthy. Hindi ka karapat dapat. Pag hindi ka naging karapat dapat, ako hindi ako karapat dapat maging kabahagi nito. Pero nandito ako dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa akin, sa ating mga kaharap ngayong gabi. So isa pa, hindi nila maiwan yung sanlibutan. At yung Kristiyano, yung ibang Kristiyano, sinasabi nila, Kristiyano sila, pero hindi nila maiwan yung sanlibutan. Lucas chapter 9, verse 62, Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God. Walang taong umawag ng kanyang araw at pagkatapos ay lumilingon ay karapat-dapat sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Huwag ka nang lumingon. You need to change your life. Kaya nga nagkakandak tayo ng 180 music jam. Ibig sabihin, kailangan mong i-turn yung sarili mo mula sa sanlibutan. Harap sa ating Panginoong Diyos, hindi pwede 360. Babalik ka sa sanlibutan. Diba? Dapat ganito yung buhay na isang tao. Kung harap mo ang sanlibutan ngayon, ikutin mo ang mundo. So, ikutin mo yung sarili mo, humarap ka sa ating Panginoong Diyos, at huwag ka nang lilingon pa. So James chapter 4 verse 4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ito ang sabi ng ating Panginoon Diyos, na kung sino mang nais makipagkaibigan sa sanlibutan ito ay nakikipag-away sa ating Panginoon Diyos. Yung iba ayaw naman mag-seryoso. Kristiyano nga sila pero palay-lay-lo. Hindi sila nag-focus. Sinasabi nga nila na Kristiyano sila pero sa iba sila sa ibang bagay sila nakapokus, sa ibang bagay pa rin nakatuon yung kanilang isip. Dumadalawa sila pero yung isip nila nasa Wattpad. So, tapos na kaya yung mga books ni ganito. Colossians chapter 3, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Yan ang sabi ng ating Panginoong Diyos, na kung ikaw ay isang Kristiyano, bilang Kristiyano, ito ang mga iyong mga mata sa langit, huwag sa mga bagay na nakapanlupa. Diba ano yung mga bagay na nakapanlupa? Hindi na yung dahil ng bagay na nakikita mo. Ituon natin yung ating mga pansin, yung ating isip sa mga bagay na hindi nakikita at sa taas sa langit, na kung saan nandun nagmamana ang ating Panginoong Isus, na kung saan tayo sa Amleya ay aakyat din mula sa itaas. So ikaw, bahala ka kung gusto mo nakatingin ka sa baba, pabulusok ka pababa, pa-inferno. Diba? So kaya nga sinabi na tumingin ka sa langit, kung gusto mo mapunta sa langit, tumingin ka sa langit. Kung gusto mo nga pumunta sa inferno, tumingin ka sa lupa.
Isa pa, at kauli-ulian, Deuteronomy chapter 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your hearts, and with all your soul, and with all your heart. Ito ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kailangan ibigin mo ang ating Panginoong Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa, at buo mong pag-iisip. Hindi pwedeng half-hearted ka. Hindi pwedeng salawahan ka. Alam niyo, may salawahan yung pabago-bago yung isip. Minsan na mag-iinit, minsan na lulubog, ilitaw, minsan magpasya ka. I will or I won't. Isa lamang doon sa dalawang bagay na yun. I will or I won't. Maglilingkod ba ako sa Panginoong Diyos o hindi? Walang neutral. Hindi pwede magkaroon ng neutral. There is a danger of neutrality. And dapat yung malaman. So, ako mga lahat ng mga ulay na kayo po, bakit tayo nakawiting Christ is enough? So, marahil nangungusap ako sa mga tao na ngayon pa lamang nakadalo sa lugar na to. Ngayon ka pa lamang na nakakakinig ng salita ng Diyos. Marahil hindi mo naiintindihan ang sinasabi sa unahan na. Ngunit isang bagay ang tinitiyak ko sa iyo, mahal ka ng ating Panginoong Isus. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Dahil kung ang buhay ng tao ay walang Kristo, walang kabuluhan ang buhay ng tao. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. So kung ikaw yan, di ka pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos, tanggapin natin si Kristo. So habang maawing ng Christ is enough, awitin natin Christ is enough. Nais mong maglingkod sa ating Panginoong Diyos, nais mong ipagamit ang buhay mo sa ating Panginoong Diyos. So naunawaan mo ang mga bagay na ipinangaral. Ikaw yan, namungusap sa iyo ang ating Panginoong Jesus. Lumapit ka sa ating Panginoong Diyos. Lumapit ka at binubuksan ko ang altara. Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos at tanggapin ang kanyang banal na Spirit. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my only God. Christ my only Lord. The joy of my salvation.
is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Tuloy na palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Masarap pong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Naamin ko, kahit po yan ay anak ko, sabi ko, ang dami kong natutunan. Amen. Ang dami. At nakabuo ako ng mensahe habang ako yung kauulan. Sarap makinig ng salita ng Diyos. Kami po mga pastor ay kailangan pa rin namin makinig. Kaya nga meron kami mga pastors meeting, nakikinig kami ng salita ng Diyos. Hindi po pwede yung kami yung tagahataw lagi, tagahampas. Kailangan ang mga pastor, ang mga likod ng Diyos ay kailangan hinahampas din paminsan-minsan. Amen? Ako'y naniniwala, pinagpala tayo ng ating Panginoon dahil aking pinagpala, ay ako'y naniniwala ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tayo ay kailangan talagang pumili. Amen? Upang maglingkod sa Panginoon, pumili sa lahat ng bagay. Kailangan talaga yun. Amen? Yun lang at pagpapalagin ng ating Panginoon, bumalik ng Saturday. Kasi Saturday kasama natin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Saturday rin, ano? Ito na natin. Kaya, anniversary natin sa linggo ng umaga. Kaya, bumalik kayo dito at magdala kayo, magsama kayo. Amen. Ang mga kaibigan nyo, kakilala nyo, magsama kayo para sa Panginoon. Amen. Yun ang pinakamaganda magagawa nyo sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, yun lang. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa mga nakatunit, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Brother Nonong, na parati natin kasama. Magandang gabi sa inyong lahat. Na Angelica Salmaron, kayo rin. Salamat sa inyo, sa inyong pakikibahagi, sa yung ibang pa. Hindi ko lang makita dito sa screen. God bless you sa inyong lahat. Ang palagi ng ating Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. One time I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound
po kayo? Paramdam niyo? Salamat, Antipolo Congregation. Tuloy po ako yung pray sa inyo para himala. Salamat, salamat. Brother Nono, sa revival, ano pa rin, mag-online pa rin para kasama na kayo. Oh, sige, sige. Sige, lagi ako available. Okay, thank you. Thank you, God bless. God bless. Okay.